Isa pong international student sa Calgary ang nakabili na agad ng bahay kahit na hindi pa siya permanent resident. Paano ginawa ito ng Pinay at posible nga ba talagang makabili kahit na naka-postgraduate work permit pa lamang? Narito ang report. Taong 2022 nang dumating sa Calgary, Alberta ang pamilya ni Philip at Monica Fernandez. International student si Monica habang naka-work permit naman si Philip. Kahit wala pang kasiguraduhan na sila'y magiging PR sa Canada, makalipas ang 3 taong pagkayod sa kanilang mga trabaho, naglakas loob na silang bumili ng bahay. Yung ipon namin kasya lang talaga para mag-down ng payment for the 5%. Pero nanalig po kami sa Diyos. Yun, sa ano din niya. Walk by faith po kami. At saka naisip namin, nag-decide na po kami kasi yung binabayad namin, isip namin, pwede na sa mortgage monthly amortization namin. Sa tulong ng mga kapwa Pilipino na mortgage at real estate broker, ang inakalang imposible, naging posible bago matapos ang 2025. 3-bedroom na bahay ang kanilang nabili sa southeast ng Calgary. Hindi namin na-expect na gano'n lang kadali yung... Mabilis. Mga alas na naman. Opo, kasi yun nga, status namin, parang hindi namin makapaniwala na ma-approve kami. Number one, nakatulong sa amin yung credit card namin. Credit card ko po, every month po, pinipay off ko po. So, hindi ako nagbayad ng kahit isang $1 na interest po. Kaya every month, pinipay off. Yun yung practice ko po. At nabibuild up ko yung history, credit history. Dahil maganda naman ang mga trabaho sa accounting at HR, inaasahan nilang walang magiging problema sa pagiging PR. Kahit temporary yung status namin, kumuha pa rin kami ng bahay. Kasi kung na-onward, kung mapauwi, mabenta yung bahay, may madala tayo sa Mag-appreciate naman ka. So, pag-uwi. May parang investment na rin po. Ganun. Ang mag-asawang sina Chris at Alice Estrella ang tumulong sa kanila na makamit ang kanilang dream home. For them, mahirap and imposible na makabili ng bahay sa Canada kapag hindi ka permanent resident. So yun yung unang-unang tinibag namin sa kanila. So malaking bagay kasi sa pagmo-mortgage na wala kang car loan, student loan, mga credit card bills na napatong-patong, line of credit. So sila walang ganon since mga bago sila sa Canada. Even actually yung car nila, hindi siya kumbaga binili nila ng cash. Dahil may legal basement ang nahanap nilang bahay para sa pamilya Fernandez, maaari itong paupahan na makakatulong sa monthly mortgage. Ang maganda kasi, sinabi rin nila na kung ano yung mahalaga sa kanila, ano yung gusto nila. Kumbaga, we did our best to listen to them and to ask the right questions. Kami ni Alice, may contacts na kami dun sa mga builders. So bago pa lumabas sa market actually, kami muna yung ini-inform nila. Ang kanilang pinapayo sa mga nangangarap na magkabahay sa Canada. Ang number one na binibilin ko is to stop renting. Kasi bakit? Kapag nagre-rent ka nga, you are paying the mortgage of your landlord. Tapos next month pagkagising mo, may utang ka na naman. Whereas kung whether temporary resident ka pa din, kapag may bahay ka, mortgage na yun eh. Naiipon mo na yun eh. huwag mangutang ng sasakyan, magantay muna, mag-ipon para bumili, huwag talagang mangutang. Tapos magtipid sa yung mga wants, mamaya na talaga yon. Yung basic lang talaga yung bibilhin. Importante din nila na sumangguni sa mga real estate at mortgage broker bago maghanap ng bahay para magabayan kayo sa mga dapat gawin para makabili ng inyong dream home dito sa Canada.